Opo, kami po yung dating Oo. Kapa Minister. Yes. At nakita naman po namin ang magandang vision, Yes, vision ng oo. Kapa. Maahon sa kahirapan. Opo, Oo. ang bawat mamamayan, lalo na ang advokasya ng ating mahal na founder, ay naputol lang ito at kami ay narito upang ipagpatuloy din. Kasi nakita po namin, naging inspirasyon namin Yes, oo. yung Kapa Ministry noon at kaya kami ay nagkaisa rin na ituloy ito. Opo, kami po ay dating mga pastor at miyembro din ng Kapa. Opo. Kaya nga po nabuo ang Kingdom Gospel dahil doon po sa pangitain ng Kapa ng pagtutulungan din. At doon po kami nanggaling. Ang pinaka-prinsipyo at layunin po ng Kingdom Gospel ay pagtutulungan. Nahango sa bagong tipan sa panahon ng Book of Acts, mga gawa, ng lahat ng mananampalataya ay nagtutulungan. Ang magandang resulta dahil nagtutulungan sila, wala pong nagdarahop o naghihirap. Nagprograma po tayo at muli at talaga namang napaka-importante po ng ating pag-uusapan ngayong umaga sapagkat doon po sa araw-araw po ng pagbubukas natin ng telepono ay marami ho tayo mga nakakausap na mga miyembro natin na talaga namang kinakamusta. No? Bukod doon sa kinakamusta ang kanilang blessing, lagi ho nilang kinakamusta. Kamusta nga ba si Pastor Joel Apolinario? No? Kamusta nga ba ang kanyang may bahay na si Ma'am Reyna? At syempre, kinakamusta rin po lagi nila si Pastora Margie Danao. Okay naman po. Actually, sa kabila ng ang ating pong founder, nasa loob pa rin po ng piitan. Siyempre po, yun po wala pa rin pong tigid ang panalangin para po maging maayos na po ang lahat. Sapagkat lagi nga po natin sinasabi no, na talagang sino ho bang gusto na mangyari yun? At lagi ho natin pinapanalangin na laging maging maayos ang lahat. At siyempre po, naniniwala po tayo dyan na darating din, sabi nga nila, ang bawat pagsubok, ang bawat bagyo, no? Natatapos din pandemya. Makakasama po natin ngayong umaga ang mga founder ng Kingdom Gospel, ang International Tribal Commonwealth Kingdom Ministry Incorporated. Siyempre po, makakasama po natin, nagbabalik. Actually, matagal na po natin kasama to, Pastor Ray Pablo. Sir, magandang umaga. Kasama din po natin si Pastor Joey Argate, si Pastor Radi Umandag. Sir, good morning, Pastor. Siyempre, makasama din si Pastor Danny Barrioso. Ayan, sir. Bati ka muna, Pastor. Ikaw muna po. Ikaw naman ang una ko dyan. Go ahead, sir. Sa mapagpalang umaga po sa inyong lahat, una sa Panginoon, at sa lahat ng ating mga sumusubaybay sa Euro TV. Yun, okay. Kami ay narito upang kayo po ay kamustahin din at ipanalangin sa ating Panginoon. Sa mapagpalang umaga po. Alright, Pastor. Praise God. Pinagpalang araw po sa ating lahat, sa lahat po ng ating mga kababayan, at lahat ng mga viewers sumusubaybay dito po sa Euro TV. So, ano man po ang ating pinagdadaanan, magtiwala po tayo sa ating Diyos, hindi po niya tayo pababayaan. Praise God. Alright, amen. Pastor Radi. Praise God. Magandang umaga po, Sir Danny, at sa lahat ng mga kasama ni Sir Danny dito sa Euro TV at maging sa lahat ng sumusubaybay po ng Euro TV. Magandang umaga po sa inyong lahat at lalong na din po magandang umaga sa lahat ng membro ng Kingdom Gospel, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Radi Umanda. Ang pinaka-prinsipyo at layunin po ng Kingdom Gospel ay pagtutulungan. Nahango sa bagong tipan sa panahon ng Book of Acts, mga gawa, ng lahat ng mananampalataya ay nagtutulungan. Ang magandang resulta dahil nagtutulungan sila, wala pong nagdarahop o naghihirap. So, iyan po ang pinakalayunin. Nakikita po natin, kaya nga minsan makita natin, merong community pantry na nagaganap na ngayon, di ba? So, ito po, hindi lang basta community pantry. Ang lahat po ng sinumang naniniwala ng kahalagahan ng pagtutulungan ay welcome po na makabahagi dito. Kadalasan po, pagka pinag-usapan ay relihiyon, ang laging usapin lamang ay theology o paniniwala batay sa kanyang relihiyon. Ito po ay hindi nakapokus doon dahil may kanya-kanya po kaming church o pinangungunahang iglesia.
Pero ang pinaka-focus po nito ay pagtutulungan sa pangailangan ng bawat isa, yung practical o material, para wala hong magugutom na kababayan natin. And of course, ang kalooban ng Diyos, lahat tayo walang magutom sa atin. So ito po ang pangunahing layunin. Alright, Pastor, kadagdagan. Yes po. Napakaganda po kasi ng naisin po ng Kingdom Gospel na ipagpatuloy ang ministry ng Panginoon sa pagtutulungan. Mga apostol, sila nagkatulong-tulong para tulungan yung mga nangangailangan. Isa po sa pinakalayunin din ng Kingdom Gospel ay makatulong, no, sa ating mamamayan, hindi lang sa ating mga kapatiran o sa membro ng gospel, kundi kung sino yung mga nakikita at alam natin na pwedeng maabot ng tulong ay matulungan natin. So iyan po yung isa sa layunin talaga ng Kingdom Gospel na pwede nating gawin o extend na ministry. Dahil naniniwala kami kung ikaw ay tutulong, ikaw rin ay tutulungan. Kaya dito sa Kingdom Ministry ay nagtutulungan, yung pagtutulungan ng unang nakita po namin. Na kami ay tutulong at habang tumutulong kami ay may tumutulong. Katulad ng nangyayari ngayon. Yes. Hindi nakikita yung kakulangan o kawalan, kundi ang nakikita ay yung pagtulong. Habang ikaw ay tumutulong, meron kang natutulungan at yung tinutulungan mo ay nakakatulong din. Para tuloy-tuloy yung pagtutulungan dito sa Kingdom Gospel. Very timing sa panahon kasi ng pandemya. Ayan yung nawala. At sa panahon ng pandemya, nabubuhay yung, sabi nga nila, yung komunidad. Kasi hindi mo pwedeng sabihin na komunidad kung walang involvement ang community, especially ang mga religious organization. So, itong Kingdom Gospel, binuo para maabot yung mga nangangailangan o humihingi mismo ng tulong. Yes. Oo. Po yun na Sir Danny. Dahil nga sa Galacia, Kabanatang 6, Tatang 2, ang sabi po doon ay sama-sama kayong magdalahan ng mga pasanin. So pag pinag-usapan ang mga pasanin, like katulad sa pangangailangang spiritual. So yan ay unang-una naming iniaabot ang pangangailangang spiritual. Pangalawa, yung pangangailangang pinansyal and material. So dahil yan nga po ang puso, magdalahan ng mga pasanin. So ayon sa aming mga makakaya, ay talagang iniaabot namin ang mga may pangangailangan. So yun po yun, Sir Danny. Okay po. Ayun. So klaro, ang layunin nito ay talagang bukod sa pagtuloy, yung pagbibigay ng spiritual. Importante kasi mataas din po ang bilang ng mga nakakaranas ng depresyon. So, itong Kingdom Gospel, bukod dun sa pag-abot natin ng mga tulong dun sa nangangailangan, yung spiritual natin, kamusta sir? Makakatulong ba sa kasalukuyang kondisyon ng Pilipinas ngayon? Yes. Kasi po, ang Kingdom Gospel ay itinatag talaga para tulungan ang mga nangangailangan sa lahat ng anggulo at aspeto ng kanilang buhay. Opo. Mula sa pangangailangan at higit sa lahat sa spiritual. Dahil sa panahon po natin ngayon, napakarami ang mga nadidepress, nawawala ng pag-asa, at marami nakakaisip na lang hindi maganda. Kung kaya naisipan ng Kingdom Gospel na gawin ang mga bagay na ito, na tulungan ang mga tao sa lahat ng anggulo at aspeto ng kanilang pangangailangan. At number 1 po dyan yung spiritual. Upang mapalakas ang kanilang mga loob, ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Ito po yung ministeryo na unang-unang plano ng Kingdom Gospel. Oo. Sir, gaano nakalaki yung bilang ng... sige, may dadagdag ka ba, sir? Sige lang, go ahead, sir. Pwede po tayo magdagdag. Go ahead, sir. Okay, gusto ko pa rin dagdagan yung binabagit ng ating mga kasamang pastor. Sa aklat ng Galacia, Kapitulo 6, ang sabi rito sa versikulo 9 hanggang 10, kaya't huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. Verse 10, kaya nga sa lahat ng pagkakataon, ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao. Kaya nga po ang Kingdom Gospel ay wala pong pinipili. Basta ikaw ay naniniwala sa gantong prinsipyo ng pagtutulungan, welcome ka rito. Oo. At lalo na sa mga kapatid, okay? Hindi lang sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Of course, ang priority, yung nasa loob ng tahanan. Pero ang gusto ko pong iklaro, ang Kingdom Gospel ay nabuo sa hangaring ng nais nating
makatulong o pagtutulungan po ang layunin talaga ng Kingdom Gospel. Opo. Salamat So, yung bilang nito, sabi niyo nga kanina, sir, may iba-iba kayong mga iglesia nga kinapalooban. No? Ibig sabihin, bawat isa sa inyo, may talagang may mga followers na kayo. At yung followers na hindi na rin mabilang yan. Ibig sabihin, kung titignan po natin, yung bilang po ninyo, malaki na. Hindi katulad na nagtayo ka lang ng sarili mong religious religious ministry, pero ikaw lang. Pero ito ay pinagsama-samang mga members ng iba't ibang mga iglesia na inyong kinapalooban. Tama ba, sir? Tama po, Sir Danny. So, ibig sabihin, sir, para din sa, kasi alam mo, ang dami nanonood sa atin, at alam naman natin na kilala naman din tayo, tayo po ay, o kayo mismo po ay mga dati rin pong nagsisilbi bilang mga pastor ng Kappa Ministry. Opo, sige po. Opo, pwede pong sumagot. Yan. Opo, kami po yung dating Kappa Minister. Yes. At nakita naman po namin ang magandang vision. Yes, vision ng oo. Kappa. Maahon sa kahirapan. Opo, Oo. ang bawat mamamayan, lalo na ang advokasya ng ating mahal na founder, ay naputol lang ito at kami ay narito upang ipagpatuloy din. Kasi nakita po namin, naging inspirasyon namin Yes, oo. yung Kappa Ministry noon. At kaya kami ay nagkaisa rin na ituloy ito. Kaya At hindi pwedeng putulin lang ng, kung ang isang magandang gawain, hindi pwedeng maputol ng ganun-ganun lang. Tama. At pag ikaw ay anak ng Diyos at ikaw ay pastol ng nagpapastol, ibig sabihin, hindi pwedeng putulin ng mga pagsubok, trahedya, yung paniniwala natin, especially yung magpagtulong sa nangangailangan. yes po. At alam naman po namin na ito po ay isang ministeryo talaga na dapat gampanan dahil ito ay hinango nga natin sa Apo. Bibliang pamamaraan ng Yes. pagtulong. No? Apo. So, kagaya na yung binabanggit po ni Pastor Danny na talagang Apo. hindi lamang material, kundi Apo. higit sa lahat ay Spiritual. no? Ang kailangan natin ngayon. Opo. Pailapit natin sa Panginoon ang lahat ng mga nangangailangan Apo. sa ating Panginoon. Opo, kami po ay dating mga pastor at miyembro din ng Kappa. Opo. Kaya nga po nabuo ang Kingdom Gospel dahil doon po sa pangitain ng Kappa ng pagtutulungan din. At doon po kami nanggaling. Dahil nakita po namin na maaring matigil yung Kappa pero yung pagtutulungan hindi pwedeng matigil. Yun. Kaya po gusto ko lang iklaro, ito pong Kingdom Gospel ay hindi po Kappa. Oo. Ito po ay maaring maraming mga dating miyembro ng Kappa dahil po talagang ang gusto Yes. namin, matulungan po sila. Oo, hindi naman- yung mga member ng Hindi ka Kappa pwede na yan. namang himinto pag wala ng Kappa. Yes. Ibig sabihin, ito po ay kayo rin po ay dating mga naglilingkod. no? Correct. At ito ang Kingdom Gospel, ito po ay ibang samahan na to. Correct, Yan, correct. Iba klaro po natin ito. to, iba na to. Opo. Pero karamihan sa nakapaloob dito, yung mga naniniwala pa rin sa Kappa Ministry na pumasok na sila dito sa Kingdom Yes. Gospel. Para Opo. klaro, di ba? Tama. Kasi Opo. po, ang prinsipyo ng Kappa ay tulungan. Walang maghirap. Iyon po ang kinuha namin na prinsipyo na nahamon din kami. Kaya po halos karamihan po rito ng ilang mga member ay mga galing puro kasi naniniwala sila sa prinsipyo ng pagtutulungan. Yes, Gaya so- na sinabi ko kanina, maaring natigil po ang Kappa, pero yung pagtutulungan na prinsipyo po natin, hindi po mababago. Kasi prinsipyo po ng Bible ang aming sinusunod. Ang Kingdom Gospel po ay hindi Kappa. Praise God. Ayun, maklaro yun. No? Sige, sir. So, yun po ang pinagtitibay natin dito na ang Kingdom Gospel ay wala pong kinalaman dito ang Kappa. Nagkataon lang na kaming mga dating member ng Kappa ay nagtatag ng Kingdom Gospel na ito para ipagpatuloy namin yung magandang layunin na ginawa ng Kappa Apo. dahil yun talaga ang kahit sa puso namin mga pastor, ang isip namin yung matulungan yung lahat ng mga nangangailangan. Kahit yung nasimulan po ng Kappa, itinutuloy po namin. Pero hindi po nangangahulugan na ito ay may kaugnayan dito ang Kappa. Wala po ito. Ito po ay Kingdom Gospel. Linawin natin kasi 'di ba, binanggit kanina ni Pastor Dino, ito ay yung mga gustong sumama, pwede. 'Di ba? As naniniwala doon sa parallel yung step ng paniniwala ng Kappa Ministry kung saan sila nakapaloob at yung natulungan sila ng Kappa Ministry at the same time nagbahagi rin sila ng tulong doon sa komunidad. Kung gusto nilang ipagpatuloy yung magandang gawain nila, pwede silang pumaloob dito sa Kingdom Gospel. Si Taning sinasabotahe tayo eh. Hello. Okay. Ano pa tayo? Tama po, Sir Danny. Ano ko pa nararamdaman eh. Dahil ang Kingdom Gospel or International Tribal Commonwealth Kingdom Ministry ay hindi po ito pag-aari ng naming mga pastor. Pag-aari
ito ng Panginoong Sukristo. May bisita tayo si Taning. Kanina ko pa nararamdaman yan eh. Oo. Pag-aari po ito ng Panginoong Sukristo. So kami po bilang mga alagad ng Panginoong Sukristo na tumugon sa panawagan o tawag ng ating Panginoong Sukristo, kaya bukas po ito sa lahat ng Pilipino at sa lahat ng tao sa buong mundo. Dagdagan ko lang po, Sir Danny, po ang isa pa sa ministeryo ng gawain ng Kingdom Gospel. Dito po sa Matthew chapter 25, verse 35 hanggang sa verse 40. Sabi po dito, sapagkat ako'y inyong pinakain noong ako'y nagugutom. Ako'y inyong pinainom noong ako'y nauuhaw. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang maisuot at inyong dinamitan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Nabilanggo at inyong pinuntahan. Sasagot ang mga matuwid. Siguro ito yung mga members ng Kingdom Gospel. Yes, oo. Oo. Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo na gingdayuhan at aming pinatuloy o kaya'y walang maisuot at aming dinamitan? At kailan po namin kayo nakitang nagkasakit o nabilanggo at kayo'y aming dinalaw? Sasabihin ng hari, tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa isa sa mga alagad ko, siya naman ang pinakamahamak, ako ang inyong tinulungan. So, ibig sabihin po, sa ministeryo o ministry ng Kingdom Gospel, pagtutulungan, hindi namin ito ginagawa dahil gusto lamang namin o gusto ng tinutulungan. Ang pinakamay gusto ng ministeryong ito ay ang ating Panginoong Hesukristo. Ayan. So, yun po, Sir Danny. Kasi sa totoo lang, lahat naman ng bagay tayo yung nagpaplano, pero ang Diyos ang nagpapatupad. Tayo nagpaplano lang tayo, pero kahit anong gawin yung plano, kung hindi mo pa adya, kung hindi mo pa time, hindi magiging tupad. Pero balikan lang po natin, sinasabi nga natin yung pagtutulungan. Lagi ko sinarinig, pagtutulungan, di ba? Alam naman natin na nung panahon ng Kappa Ministry, talagang hindi mo pwedeng itanggi yan. Doon sa una nga natin na i-playback, bago tayo mag-start ng programa, milyong-milyon na natulungan ng Kappa. At hindi natin pwedeng hindi natin pwedeng itanggi at hindi natin pwedeng sabihin na sinungaling sapagkat hindi nagsisinungaling yung katotohanan. Yung nakikita natin, ibig sabihin, yung mga milyong-milyong naniniwala sa Kappa Ministry at ang kanilang prinsipyo ay magbahagi din ng kanilang natutunan sa ating founder Joel Apollonario. Pero dito sa Kingdom of Gospel, parehas din ng advokasya. No? Makaahon din yung mga mahihirap sa kahirapan. Kasi partner yan, hindi naman pwedeng spiritual ka. Lagi kong sinasabi yan marami kang spiritual pero yung mga miyembro mo hindi mo naman naaangat sa kanilang kahirapan, so hindi ka rin successful. Go ahead, sir. Kanina pa yan si Taning, ano? Correct po. Napakaganda ng tinuturan ni ate ni Sir Danny. Actually, sa ngayon, hindi man namin alam kung ilan, pero marami na po siyang pumasok na paniniwala ng ministeryo ito ng Kingdom Gospel. Alright. At actually sa Mindanao po ay marami tayong mga member dyan. At meron po tayong legit na tao na pwedeng lapitan kasi siyempre para po maiwasan yung pong kalituhan. Sina Brenda Bandiola at Renz Basiancilla, sila lang po yung mga legit na tao na pwedeng lapitan sa Mindanao. Kingdom Gospel po yan. Meron na rin tayong ministry mismo sa Mindanao. Yes po, opo. Kasi maraming nakaalam kaagad ng ganda ng ministeryong ito. Yes. So marami pong nagnanais na makatulong. Actually, dati sa Kappa kasi, yung mga natulungan ng Kappa, natutok tumulong. Oo, at sila po yung nag-share sila, kaya nga pangunahin dumami. na gustong, yes. Oo, Kaya kaya ang dumami. Kingdom Gospel ay talagang pinanganak sa puso ng pagtutulungan. Yes, At sa Luzon naman po, ang mga leader, ayan po, kami ang ating presidente, si Pastor Danny Brioso, at ako po yung secretary, at si Pastor Raddy po ang ating treasurer, at si Pastor Pablo po ang ating PR. So, purely religious Correct. organization. Opo, Inamin po correct natin, this is a purely religious organization. At the same time, legal to, may sekto, no? Yes, Importante yes. yan. At Yes, siyempre, Sir Danny. ang pinakalayunin po nito, yung pong mga
Pilipino na napupunta dun sa kadiliman na hindi malaman kung saan ba kami kakatok. Kasi sa ngayon, hindi na malaman ng mga Pilipino saan ba kami tutungo. No? Kung sa local government ba, sa barangay ba, sa gobyerno ba, skeletal naman ang posisyon. Pero sa kasalukuyan, ang pinakamaganda mong lapitan, yung talagang nagtuturo yung salita ng Diyos, sapagkat pag ikaw ay napaliwanagan ng Kingdom Gospel, nagkaroon ka ng kapayapaan na isip, nakakapag-isip ka ng tama. Tama ba, Pastor Danny? Opo. Napakaganda po niyan. Kasi actually, ang Kingdom Gospel po, hanggang sa ibang bansa, meron na nagko-connect sa atin. Opo. May mga nagpapa-counsel na sa atin, tumatawag, para mapitan sila ng kanilang spiritual na pangangailangan. At ito po ay talagang natutuwa sila dahil nagkaroon uli ng buhay yung kanilang pag-asa na ang akala nila ay wala na. Pero dahil po ngayon mayroong Kingdom Ministry, ngayon po nagte-text nga sila, nagpapasalamat dahil matutuloy yung kanilang pangarap sa buhay. Pati po mga OFW. Yes. Nagkakaroon na sila ng tugon sa kanilang mga katanungan. Opo, Pastor Adi. Okay, Sir Danny, dagdagan ko lamang po yung sinabi ng ating mga kasama pastor dito. Pastoral. Dahil nga, sa napakagandang gawain or motibo ang Kingdom Gospel, Opo. ay amin po itong pinapaabot po sa lahat na ang legit lamang po na mga Kingdom Gospel Minister ay katulad po namin dito po sa Luzon. Yes. At sa Mindanao po ay mayroon pong 2 lang na legit po. Opo. Ngayon, kung mayroon man pong mga gumagamit po nito na hindi mga pangalang nabanggit po namin, hindi na po namin yon pananagutan. Okay. Nasa sa inyo na po kung saan kayo gustong tumulong. Pero kung talang gusto ninyong tumulong, ito pong mga tao lamang na ito ang dapat ninyong kontakin. Opo. Si Brother Rins at saka si Sister Brenda. Sa Mindanao po yon. At dito naman sa Luzon, kami po yung mga pastor na ito. Okay po. So, dito po sa Luzon, kami po mga pastor, si Pastor Danny Brioso, Apo. ang inyong abang lingkod, Pastor Radi Umandak, si Pastor Joey Argate. si Pastor Ray Pablo, Yes. si Pastor Alfred Gaila, si Pastor Louie Cuiba, si Pastor Ariel Basas, si Bishop Abel Mascarinas. Yun po lamang ang mga legit dito po sa Luzon. Maliban po sa mga pangalang ito, wala na pong iba. Kaya kung mayroon mang ibang gumamit sa Kingdom Gospel, hindi na po namin yun pananagutan. Nasa sa inyo na po yun. Ayan, na-open mo naman na yung usapin na yan. Pero gusto ko lang i-clear, no? Ito pong Kingdom Gospel. Ito po ay samahan. Siyempre, pag ikaw ay lingkod ng Diyos, wala tayong kinakalaban dito, no? Nire-respeto ninyo yung mga ibang nagtatayo, ang iba-ibang mga grupo ng organisasyon na kasapi rin before ng kapa. Tama, nire-respeto natin yan, ha? Ay, opo yun, Sir. Kasama yan, ha? Pero ang ipinagbabawal lang po dito kasi baka mamaya ay gamitin nila yung Kingdom Gospel para sa kanila. Yun, Bawal po yun sa Kingdom Gospel. So, linawin natin, no, walang kinalaman ng Kingdom Gospel. Kasi, alam naman natin yan, huwag na natin ipagkaila. Marami rin gumamit no nagsamantala sa pangalan ng Kapa Ministry. Marami nagsamantala doon sa mga miyembro ng Kapa na akala nila tama yung kanilang pinupuntahan. No? Bagkos ito yung pineperahan lamang. No? Ito po, dito po sa programa po natin sa Ahon sa Kairaman, kasama po natin yung mga pastor ng Kingdom of Gospel. Lilinawin po natin no, para hindi rin po kayo mamali at hindi rin po kayo tanong ng tanong. Ito na po yung tama kung kayo po ay gustong magkaroon ng mga kasagutan sa inyong katanungan, sa inyong mga problema at gusto niyo makatanggap ng tulong, ito ho yung tamang pupuntahan ninyo. Pero dito ho walang pilitan. Kung ayaw ninyo, salamat. Kung gusto niyo, maraming salamat. Di ba? Pero ito ho, tandaan ninyo, ito ho ay mga former Kapa Ministry pastor. Sila rin po yung mga nagiging kasama ni Pastor Joel Apolonado para magturo ng tama. At the same time, para tumulong sa komunidad. Saksi rin po ako dyan. Nakikita ho namin yung mga charity words na ginagawa talaga ng Kapa Ministry sa ilalim po ni Pastora Margie Danao. At talaga siyempre yung ating founder. So para hindi kaya ho namin to ginawa, para hindi ho malito. Yung pong tanong ng tanong sa akin, Sir Danny, totoo ba yung Kingdom of Gospel, yan na magbabalik ng aming donasyon? Hindi po. Kailangan
po natin, ito more on spiritual, no? This is purely religious organization. Wala hong hinihingi sa mga miyembro ng Kapa. Kayo na po sila magpatunay na wala ho kayong hinihingi. Kasi yan ho ang kumakalat doon po sa mga natatanggap po namin na mga group chat. Yun po ang sinasabi. Meron daw na 5,000 na donasyon sa Kingdom Gospel. Hinapin po natin yan, sir. Go ahead po. Unang-una po, nung kami po ay nag-file sa SEC, meron tayong nakalagay doon na we are not collecting any money. Yes, malinaw yan. Okay, No, yun. kalagay yan. No, Wala no po. solicitation. Kaya po ang Gospel Kingdom o ang International Tribal Community Commonwealth Kingdom Ministry ay hindi po kumukolekta ng anumang amount o any amount. Maliban po doon sa offering namin tinatawag, ito po ay kailangan naman sapagkat simbahan ito. May Yes, mga willing naman na magbigay ng kanilang offering. Yun lamang po yung aming tinatanggap doon. Maliban po dyan, wala na pong iba. Ano po? Wala pong money involved po dito. Ito po ay pure ministry. At ang amin pong layunin dito ay makatulong talaga. So kung tatanungin nila, Sir Danny, saan kami kukuha ng pantulong? Apo. Naniniwala po kami na kayang i-provide ito ng Diyos. Yes. No? Lahat The naman Lord ng will yan. provide. Yes. Sabi nga niya, ay siya ang magpo-provide. Sabi sa Philippians 4:19. Apo. And my God shall supply all your needs according to His riches and glory. Naniniwala kami na may mga taong magiging daan para matugunan itong ministry ng pagtutulungan. Kaya hindi ho kami kumokolekta ng anuman maliban doon sa offering. Kapag kayo po ay dumalo sa mga gawain po natin ng Kingdom Yes. Ministry, you are voluntary to give an offering or tithe ninyo. Pwede po natin Nakasaad sa Biblia yan. Opo, biblical naman po yan. Okay, Sir Danny, napakaganda ng katanungan. Kasi, dahil tayo po ay religious, kaya nga tayo natatag, ang pangunahing layunin ay pagtutulungan. Natural, yung pumapasok, gustong matulungan. Ba't mo pahihingian? So, hindi po namin gawain ang Kingdom Gospel ang manghingi pa para lang maging membro. Wala pong ganong ginagawa rito or any percentage. Wala po, baka kasi merong gumamit. Hindi po totoo yun. Ang Kingdom Gospel po, ang layo na ipagtutulungan. So kapag ikaw ay pumasok dito, ibig sabihin, ang unang dahilan, willing kang tumulong. Yes. Kusang loob ho yan. Na kapag siya'y pumasok, kaya sa willing tumulong, kasi alam niya, sa gospel din na ito, siya ay matutulungan. Yes, so. Kaya po, ibig sabihin, yung binasa ko kanina sa Biblia, ang sabi ron, ang ari-arian ng isa ay para sa lahat. So, ibig sabihin, lahat ay nagtutulungan. Kaya po sa totoo lang, yung mga offering na kusang ibinibigay ng bawat nais tumulong, Yes. doon lamang po ang income na pinapasok po rito sa Kingdom Gospel. Offering, gaya ng mga particular na mga religion natin. Yung mga common na religion. common, So, hindi yes, kayo opo. pumasok rito para maging networking. Ha? Yes, Linawin hindi po natin, ha? ganon. Hindi This po. is purely religious Yes. organization. Amen.